Umpisahan mo natin sa mas mainit, mga kababayan. Sino po ba yan? Naku, si Senator Bato de la Rosa, mga bossing. Mukhang gustong ilaglag talaga si dating Pangulong Duterte. At ito gusto yatang ipapatay ni Bato de la Rosa yung mga kapwa senador. Yung mga kapwa niya, mga nandyan, no, sa gobyerno. Senator Bato de la Rosa isinusulong ang death penalty para sa mga plunderer. Ayan, naku po. Madaming madadamay dyan, Senator Bato de la Rosa. Di ba? Lalo na yung mga bulto-bulto at malalaki ang mga ninanakaw sa gobyerno. Hindi kaya pa-etching lang ho ito? Pa-etching lang. Yung tipo bang, sige, isulong ko na death penalty para doon sa mga magnanakaw, doon sa mga plunder, para hindi kami pag-usapan o hindi kami pag-isipan na kami ay gumagawa ng mga ganito o yung kampo namin. Hindi ko sinasabi na magnanakaw ka, Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko naman mga bossing, kahit papaano, ang pinaka-less o pinaka-least na nagkaroon ng issue sa pagnanakaw is si Senator Bato de la Rosa. Pinaka-less yan. Kumbaga, wala nga ako masyadong naririnig. Ano lang, baka ako lang talaga yung hindi nakakarinig mga bossing. Pero para doon sa mga kakampi, doon sa mga kaalyado, baka yun lang ang ginagawa mo. Di ba? Totoo, tama ba yung sinabi ko, mga bossing? Tama ba yung sinabi ko? Kasi ayoko naman na hindi naman po porket na ayaw natin sa kanila o hindi tayo pabor sa kanila, sasabihin natin magnanakaw si Bato de la Rosa. Diba? Sabi ni Jebin, si Bato po hindi kasama sa mga korap. Diba? Hindi, totoo lang mga kababayan. Ayoko kasi nung nagbablog na, dahil nga gusto kong maaresto si Bato ng ICC o gusto kong maganito, ganyan, magnanakaw yang si Bato. Hindi tayo ganon, mga bossing. Pinaka-least na narinig ko na may issue ng korupsyon si Senator Bato de la Rosa. Pero pagdating po, mga kababayan, doon po sa mga tokhang-tokhang, doon po sa mga paglagbag sa karapatang pantao, mukhang pangalawa si Senator Bato de la Rosa. Sabi nung kapatid natin na si Transformer, bakit yung mga plunderer lang? Bakit hindi isama yung mga pumapatay ng walang laban? Kumbaga meron nga tayong sinasabi, di ba? Kung buhay ang kinuha, buhay din dapat ang kapalit. Ako mga bossing, mas mabigat yun, no? Mas mabigat yun, mga kababayan. Bakit? Kasi ang pinaka-importante po dito sa balat ng lupa, pinaka-importante sa mundong ibabaw ay ang kanya-kanya nating buhay. Di ba? Kabayan ko, kapatid ko, at andyan din si Marijo. Di ba, mga kababayan? Wala na pong mas iimportante at wala pong mas magiging mas mahalaga kundi ang ating sariling mga buhay Bakit? Kung napakayaman mo, madami kang ari-arian, madami kang ganito, ganyan. Kung yung buhay mo naman, wala. May sakit ka, patapon ang buhay mo, wanted ka, o kaya tegi ka na. Saan pa mapupunta yung mga ari-arian mo at yung mga bagay-bagay na pinag-iipon mo? Wala. No? Wala po. Ako naniniwala, mga bossing. Wala sino man. Ang dapat pumatay sa kapwa. Di po ba? Wala po sino man. Pero itong sinusulong ni Bato de la Rosa, mas tingin ko mas babagay din ito doon sa mga tao na lumalabag sa karapatan ng kapwa-tao at pumapatay ng kapwa-tao. Di po ba? Mas doon, tapos pangalawa na lang, yaang sa mga plunderer. Pero lahat, okay ako, okay sa akin yan. Kaya lang mga bossing, kailangan talagang todo-todo ang imbestiga, todo-todo ang pag-aaral doon sa mga tao na mahaharap po doon sa mga death penalty dahil kawawa naman kung mali naman pala ang ating husga o kung mali naman pala yung paghusga. Meron pong mga ganyan, mga kababayan. Di ba? Siguro, mga boss, sabi ni Jordan G, due process.
Siguro mag-ano na lang tayo din, magstay na lang din tayo. Yung wala nang ganyan, yung wala nang death penalty. Ano? Maximum, talagang habang buhay, okay na yun. Di po ba? Kasi eto naman isinusulong ni Bato de la Rosa. Ang tingin ko lang naman ho dito, mga kababayan, yung tipo bang, para hindi isipin ng mamamayang Pilipino na yung mga kaalyado ko, mga kasamahan ko, o kung sino mang Poncio Pilato na magnanakaw sa mga kasamahan ko, hindi namin ginagawa yun. Kasi nga, kami nga yung nagsusulong ng death penalty, di ba, Tina B? Kasi nga, sa amin lang galing tapos sasabihin, tapos kami ang gagawa ng pag-uumit o pagnanakaw sa gobyerno o yung plunder. Di ba? Brutal na bansa pag yan, sabi ni Mark Estacador, brutal na bansa pag nakaw, putol kamay lang. Doon ho yun sa gitnang silangan, mga kababayan. Yung mga pa-issue-issue o yung mga ganitong labasan ni Bato de la Rosa ho, mga bossing, ang tingin ko ho dito talagang wala lang, no? Para hindi isipin ng mamamayang Pilipino na meron silang mga kaalyado na posible na nagnanakaw sa gobyerno. Sasabihin lang sa atin yan, kami nga, tingnan mo, sa amin nga po nang galing, Your Honor, sa amin nga po nang galing yung isinusulong na death penalty, tapos kami po ang magnanakaw. Diba? Yan lang ho yan, mga boss. No? Ganyan lang ho yan. Sabi ni Petra, Resquire, hello Mark, always watching your channel, PBBM, solid kami, watching from Italy. Nakita nyo ho yan? Kung saan-saan ng sulok ng mundo nakakarating yung suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tato, shout out din sa iyo. Wala to, pa-etching na lang ho ito. Baka mas mauna pa, Bato. Baka mas mauna pa yung mga kaalyado nyo dyan. Nako. Tingnan nyo. Yung dito kay Pangulong Bongbong Marcos, yung sa side ni Pangulong Bongbong Marcos, lagi lang kayong may ini-issue. Lagi kayong may mga ginagawa na mga inventong issue. Pero, pagkatapos ng araw na sinabi nyo yon, pagka naghanapan na ng ebidensya, mga boss, wala naman pong mga maipakita yung mga yan. Tipo hubang pang DDS lang po yung kanilang mga estilo. Yung tipo bang, magsasalita ako ng ganito, sasabihin ko si Bongbong Marcos, sasabihin ko yung presidente ng Pilipinas ay magnanakaw. Kasi hanggang doon lang po, no? Papaniwalaan na agad ng mga DDS. Kahit walang ebidensya. Tatawagin ba naman ng mga uto-utuyang mga yan? Kung hindi po madaling mauto, di ba? Kung hindi po mga gullible yung mga yan. Dito po kasi sa atin, mga bossing, hindi tayo madaling maniwala sa mga ini-issue nila. No? Kailangan may patunay. Kailangan may papel. At yung papel na yon, hindi lang sasabihin na, yung papel na yan, meron 2 butas ng puncher, kaya totoo yan. Hindi ganun. Masusing investigasyon bago tayo mapapaniwala. Minsan tayo na nga ho ang nag-iimbestiga di ba? Tayo na ang nag-a-analyze sa sarili natin. Tayo na din ang nakakatuklas o nakakasaksi. Naku, etong mga inilalabas nila, puros kapekean, puro peke naman ito. Di ba? Sabi ni Max Safe, na kaibigan natin, palabas lang ni Bato. No? Palabas lang ni Bato yan. Gusto ba niya ma-death penalty yung mahal niyang vice-presidente? Sabi yan ni Max Safe, di ba? Yung sa vice-presidente, malalaki din yung isyong hindi sinasagot nun. Lalo na po doon sa confidential funds. Di ba? Gusto mo ba yon, Tobats? Uulitin ko sa huling pagkakataon ho, mga kababayan, ito na sinasabi ni Bato, yung pagsulong nila ng death penalty, upang sa ganon, ma-erase back o maibalik lang natin nila sa atin na kami nga ang nagsusulong ng death penalty, tapos kami ang pagbibintangan ninyo na nagnanakaw sa gobyerno. Si Bato, mga kababayan, wala akong naririnig masyado o wala akong narinig na korupsyon kay Bato. Pero pagdating paglabag sa karapatang pantao, sorry. No? Mas mukhang doon napo-focus kay Bato de la Rosa. Yung mga tokhang-tokhang, etc., etc. ho, mga boss.